Yan, lahat ng ginawa niya, bluff eh. Pirma ng waiver, biglang iipit, dito pipirma. Tapos, susuntok ko niya rin kay Senator Laila, hampasin ako ng mic. Mga bluff yun, hindi naman gagawin yun. We expect the cases to go forward. Kasi yung mga final ko naman, ano yun solid na mga kaso yun. Kaya nga siya nagre-react eh, di ba? Alam mo kung wala akong substantial na present, dapat ano lang siya papito-pito lang siya Kaso, makita nyo man that all the time na, especially pagka yung mga issues ko na nilalabas, on edge siya diba? Agitated siya. Sir, we're expecting ICC warrants soon, sir. Ano effect nung sinasabi niya na willing siyang pumunta doon, na willing siyang magpa-aresto? Bluff yun, drama yun. Sabihin niya, lalabas yung totoo niyan pag handa na. Kagaya nung kanina, when push came to shove, pumatras siya doon sa waiver. Di ba? Kunyari nung una, sige, sampaling bro, ganito, pirma. Pero kinaloonan, hindi din. Ganun lang yan. Kailangan by this time, memorize na natin siya, na-decode na natin yung mga actuations niya, para na sa ganun, alam mo kung kailan ka pinapasakay o hindi. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Mabuti naman. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Dahil nagmamakawa ako sa Diyos na i-file na. Dispense with the investigation, file the case in court. Darating po tayo dyan, Mr. Chairman. Pero ito po, no, buti nga yung anak niya na Drug Lord at saka yung ano niya, son-in-law That ay... would be, I take exception to that statement, Mr. Chair. Please, It is not fair. And it's my opinion. It's my opinion. Ikaw nga, pinapapatay mo yung mga suspected. Session suspended. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, kakasuhan umano ng libel si dating Senator Antonio Sani Trillanes. Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang plano niyang pagsasampa ng libel case laban kay dating Senator Antonio Sani Trillanes IV, kasunod ng naging aligasyon daw nito sa kanya sa Quadcom hearing noong November 13, 2024. Binanggit ng dating Pangulo ang naturang plano matapos yung tumawag sa kalagitnaan ng TikTok at Facebook Live ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo nitong Huwebes, November 14, 2024. Tumawag ako sa'yo kasi yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw yung abogado para sabihin ng tao totoo ni isang katiting doon, wala. Saad ng dating Pangulo. Matatandaang iginiit ni Trillanes noong Quadcom hearing ang umano'y bank document na nagpapatunay daw ng anyay 2.4 billion pesos, transaksyong na i-deposit sa pamilya Duterte mula 2011 hanggang 2015. Dagdag pa ni FPRRD, ayaw na raw niyang magsalita at patunayan na lang daw ng senador ang iginigit nitong bank document. Ayoko na lang magsalita basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na fake news. I will just file a case. Ani FPRRD. Ang naturang aligasyon din ni Trillanes ang isa sa naging mitya ng bahagyang magkagulo sa naturang pagdinig ng Quadcom na nauwi sa akmang hahatawi ni FPRRD ng mikropono ang dating senador. Kaugnay nito, sinabi rin ni Duterte na kung mapatunayan daw ang pahayag ni Trillanes, nakahanda raw siya na utusan ang mga anak na mag-resign sa kani-kanilang posisyon nito sa gobyerno. Kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak kong mayor, mag-resign. Dapat lang kung totoo. Giit ng dating Pangulo. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na naglabas ng pahayag si Trillanes hinggil sa umano'y bank account ng mga Duterte na minsan niya na ring iginiit noong 2016.
Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Trillanes hinggil sa balak na pagsasampa ng libel ng dating Pangulo laban sa kanya. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang katiting doon, wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga Oh. kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka balastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patuting. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang ang N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? And ako, sa iyo, sa akin siguro si Hanilet, may abogado naman sila. Si Man, puro abogado yan. Oo. So, Justice of the Supreme Court yung... Presidente Duterte, naka Facebook Live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo man. Ay, siya nga pala, tinatanong nila, Abogado man. Take care of yourself, abogado rin yan. teka muna, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 ng madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Ayun doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog na ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di mo mano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao totoo titi. Yes, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli Di Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa
nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun, nung 2016 pa, kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Di ba? Kaya walang yata. Ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika, si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero Especially Inday, kasi national siya. teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo, sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman sa... 73 kita naman lang ako, eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Terlanes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung Malacan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan yan na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita namin kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba ka magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ko sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako, pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niyan, drug money. Oo, yun. Isa pa yun. At patunayan niya yan kasi mahabang yan. Kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if we cannot prove it, then ay gusto. Sa karami niyang level na masasalubong, surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sari. Yung bangko. Adi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Ay, madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayun, i-prove ba niya yung ngayon? Drug money niya.
So, lifetime savings namin. Pag-retirement mo nandiyan. so desidido ka na mag-file ng kaso. Decidido lahat. So, Lahat ng anak ko, decidido mo. Individually kami. sige, pawa ka natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa iyo. Sige. Okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Okay. Oh, sige, magpahinga ka na. Sige. Salamat. Oh, salamat din. Oh, magbabay ka na sa mga nanonood sa iyo, nakikinig sa iyo. Madami nagmamahal. Buong Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Pero yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Kaya alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila kasi dito ka... Ano dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, Tatay Oh, Digo. parang puro nga we love you nakalagay rito. Ako, sorry, ito, dumaan ako pagka-presidente. Oh. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga kaya. nagnanakaw. Dami nga nag-donate. Ayaw mo eh. Bakit ako magpapasok yan sa druga? Oh. Puta ka. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako. Isang 5 sentimos wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barilan yan kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Takot. hawak ko pa lang yung microphone, pa-drive na siya. Hindi lalaban ng barilan yan, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no na hindi magsabi ng pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa Senate hearing may mga ganun ano. Respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observed decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yon. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair?
Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm sorry. What is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is Your in the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yon, maaari naman siyang sagutin ng yes or no, and then the explanation, Mr. Chair.
Opo, Mr. Do not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay, thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo, kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating pagtakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi Talaga. walang kriminal sa kalye, Talaga. walang snatcher, Walang snatcher. walang akyat bahay, Walang akyat bahay. walang magnanakaw, Walang magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat, yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga incident, not totally. It would be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, no? Hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yon? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7.
So Ewan what ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano. I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing there. You can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Ito But ba, hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. At kung basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng pulis and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng pulis, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, inutos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. For a Mr. Chair, resource sabi person. niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Eh di syempre may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo, Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Yan nga sinabi ko.
Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganon, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. That's a 1 minute suspension. walang pre. Please refrain for the resource person, refrain from asking questions to the members. Please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta, para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair, Yes, you have, Congresswoman Brosas, you have 4 more minutes. Mr. Chair, may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President? to Yes, the it is question? related. I am asking yung tatanong to lay the predicate. Okay, sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Brosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So, I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung Ang question ko. utos ko- Ang question ko po ay, bakit nyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may criminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man sadya. Alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin nun. May elements naman ng self-defense. Alam niyo yon, Mr. Chair. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of connected with self-defense. that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yon? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you
defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty, because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin pisina na may sugat ka, sipain kita, patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong my language is brutal and raw for criminals. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, really Mr. want Chair. to know the truth. Ganon. Last two questions, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first, dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to sa victims po, si Christina siguro at si Lori or si Mary Ann, Mr. Chair. Ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng kumbaga araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin ito. Salamat Mr. po. Chair, tatanong ko lang, ang susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay, nagkaroon ba ng self-defense? Parang ganyan di ba? Ang nangyari. Nanlaban ba yung Yun po inyong... ang sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor na hindi marunong magmotor. Yung pong nanlaban, yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril. Pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon? Laban ba? Well, Meron bang unlawful aggression? Meron bang reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Meron bang lack of sufficient provocation mula sa parte ng tao na dinidepensahan yung sarili niya? Sa lahat po ng mga nalaman ko po, dahil wala na rin naman akong ganun kaalaman ng ganyan po, lahat po yun gawa-gawang kwento po at wala rin pong napakitang ebidensya na nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Si Nanay Lori siguro. Sa parte po ng aking mga anak na dalawa, nawala po kasi sila ng May 11, tapos nalaman na lang po namin May 12 na natagpuan sila dun sa isang lugar sa Quezon City na patay na sila. Kaya kumbaga, doon sa balita, yun yung napanood ng anak ko na sabi nga daw ay police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga pulis hanggang sa nahuli sila at pinagbabarel. Yun po, kasi kukuha lang naman ng lisensya itong kuya, si Crisanto, kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11, pero hindi na ho siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho, yun napanood na siya sa isang news sa TV na yun nga, natagpuan na sila na patay na. Tapos yun, pinaghahanap na po namin. Si Nanay Mary Ann.
Yung time po nung pinas lang yung mag-ama ko, sa totoo lang, planado po ng mga pulis yun, na pumatay po sila. Ang hinahanap po nila, hindi po yung mag-ama ko, yung yung kapatid ng asawa ko. Nasa police report po nun. Halos planado po nila, nandyan na po yung soko, andyan na yung funerarya, na halos sa amin bilang mahihirap, wala kaming magawa. Halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin parang mga na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nila bilang mga pulis. Kaya yung time na yon hindi po makatawo yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin niyo po hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3x3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaload na po yung mag-ama ko nung time na yun. Paulit-ulit po kami nagmamakaawa. Pero pinas lang pa rin po yung mag-ama ko. Thank you, Mr. Chair. That would be all. Lumalabas doon na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of interpellations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, Yes, Mr. opo. Chair. Meron po. Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom. No? Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So, yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs, nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful po. Successful po ba ang war on drugs ninyo, Mr. Chair? Successful, ma'am. So, how do you measure po yung success nung war on drugs? Well, because it is minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot eradicate. No country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo mame-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force.
pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? In the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, I cannot... Minimize, basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during that time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo,
inahawan ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan But hindi ang na. hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? 'Di ba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? 'Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi Ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So ganun na po ba ka-cheap or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun, Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. What you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung droga. Hindi yun matatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi dapat, ma'am. Pero kung talagang Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung hustisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero kung ako. ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan
Na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. Sa ano niyo yun? What else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Well, Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung kriminal, malayang must have the satisfaction of doing his thing. Okay, yun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Ibang ano ma'am, performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, kasali yan doon sa, it also at favors the policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy, galit mo, and there's a confrontation, a violent activity ensues, and if your life is in danger, put the idiot down. Rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Pagdrama pa tayo. Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So, sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them to draw their guns. Drama yan, ma'am. Okay? So, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Yung bata po, meron bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad no? Pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect,
kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to, pag siyang pumasok dyan sa aggression, you'd never understand that. Wag na lang. Your hypothetical, Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi niyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. ganon ako gagago? Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word, ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago? Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago? Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta na lang na anong narinig ninyo yung that's is Okay. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Si Michael Yang po ay kilala na at kilala pong malapit sa inyo kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At in fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po, Mr. Chair, nababanggit sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Yang, Michael Yang, sa droga, sa kalakalan, sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi kung saan ka galing impyerno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo? Tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong maging katulad ninyo, ayokong masama doon sa patayan. You will be a witness to a murder.
Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. Okay. So, yun nga po, no, yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi nyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Gusto Kaya mo, nga. magsama tayo sa NICA. Sama tayo sa NBI. Ngayon, pagkatapos nito, kung may makasabi sa iyo na isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check, yan, pag sama-sama ng... Hindi po. Ganun yan I ang beg to mga- disagree, Mr. Chair. Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga hindi po tayo against sa mga in-check. No, Hindi that po is tayo the against characterization. sa mga sinasabi nating Chinese, lalo na kung Chinese Filipino 'yan na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po nung panahon ninyo po dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords sa panahon ninyo. Si Michael Yang nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao. Either dito o nasa Davao. May malaking tindahan yan. Negosyante yan. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, boto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangkahan tayo. Boto pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na ganon kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gogorgor sa tao na yan. Okay. Wala akong pasensya dyan sa mga ganon. So, do not worry. Last question. Last I question. love my Last country question na po, more Mr. than Chair. anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, about doon sa, laging inaargumento na lang, self-defense, or whatever, o yung pag-encourage ng mga criminals to fight. So, pwede bang matanong si Ma'am, Attorney I am Neri? not here to satisfy you. Attorney Neri, Mr. Chair, to explain the elements of self-defense at bakit hindi pasok dito yung mga arguments ni Mr. Duterte. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Hindi pasok po yung element. Ang elements kasi ng self-defense is una muna unlawful provocation on the part ng biktima. So kung inudyukan mo yon, ibig sabihin hindi siya nagpo-provoke. So tapos agad yung self-defense yun. Yung nabanggit ni Presidente kanina na official duty, sa totoo lang, ang self-defense, whether official ka ng gobyerno o individual kang pribado, hindi yan requirement, hindi siya element. Kasi kahit wala kang official duty, pag ikaw may unlawful aggression ng isang tao, may karapatan ka mag-self-defense. Ang pangalawa, lack of sufficient provocation on the part of the police. Admission mismo ng Presidente na pinrovoke. So, hindi talaga papasok sa elements ng self-defense yung ginawa ng police. Ngayon, klaro ba sa mga statements ng dating presidente, yung kill, ina-admit niya naman yon. Yung pag-claim ng self-defense, afterthought na yon, tingin ko, Mr. Chair, kasi hindi naman yan binabanggit dati. Pangalawa, alam ng police yung self-defense.
Parang may kausap kang command conference tapos, oy, pag nanlaban, tirahin nyo ha. No, all the policemen knew about that. That's not the issue. Ang context ng issue, Mr. Chair, sa Quadcom hearing, and in fact sa Senate, yung issue talagang right in the minds of everybody is hindi nanlaban. Wala namang wala namang nagdedebate dito na pag ang pulis ba ititreten, may karapatan ba siyang manlaban? Walang ganong debate dito. Wala sa discourse yan sa buong bansa. Nobody is saying na nanlaban na, may karapatan ka ba na birahin o hindi. Everybody knows that. Pero ang issue dito na ina-avoid ng kapulisan for a long time at ng administrasyon ni President Duterte, yung issue ng hindi talaga nanlaban. And in fact, we have some photos, if the COMSEC can show it, to prove that point, Mr. Chair, na hindi nanlaban. So nagtaka ako sa mga ilang general nung unang panahon, na palagi nilang sinasabi, kung tinitreten ka, that was not the issue. I'd like to clarify it once for all. All these families, the victims, yung mga nanay na namatayan ng anak, namatayan ng asawa, namatayan ng tatay, ang sinasabi nila, lumuluhod na po. Nagmamakaawa na. So the issue na threat, hindi. Pero very frank naman ang dating presidente kanina, ina-admit niya naman na hindi naman nanlaban, di ba? So may na-admit siya, tinatapon na lang sa dagat. So all these things naman shows na the issue of self-defense is not really an issue here. So the answer of the president as to the elements of the crime of self-defense is not on point, to say the least. And in fact, parang magkakaproblema ngayon ang mga pulis sa RTC kung saan sila kinakasuhan because the element of self-defense was already taken away. Okay. Thank you, Mr. Chair. The issue was Thank you, not Mr. raised Chair. by me. Sumasa I was just responding. Hindi ako mag-issue ng self-defense dyan kung bakit ako mag-yak-yak ng self-defense kung hindi yan binote out dito sa forum na ito. Sige po. Actually, ganito yan. May I be allowed to? Ang issue talaga dyan is yung police na pinapatay. At ang police kung pumapatay, sa totoo lang, if they are out there to kill for whatever reason, legal or not, itong mga hindi yan binabaril yan. Hindi yan hinaharap na sa self-defense. Wala yung self-defense. Sige po. Salamat po sa paliwanag ninyo. Gagong pulis ang mag-istorya ng self-defense niya. Sige po. Salamat po, Mr. President, sa paliwanag ninyo. Mr. Chair, ilang tanong po kay Senator Trillanes. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinasend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesent na mga accounts, Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Trillanes. Yes, because kung sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes? Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinoroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minention ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na present ko po kanina, Mr. Chairman,
tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos tinignan namin yung 6 months interval. 4 na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, I'd be very interested kung anong negosyo ang nag-yield ng ganon. Pero yun po ang lumabas dun sa aming pag-aaral. Tapos based na rin dun sa yan po yung documentary evidence, yan na yung paper trail, yung money trail, at based doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas being an insider doon po sa grupo ni Duterte. Okay, Mr. Chair, follow-up po na tanong doon. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matrace po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Noong una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy, hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang Shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo. Nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganan kasi may mga exemption sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have other questions. Taking eternity Gusto ko munang i-address dire-diretso kay 1 minute suspension. Mr. Chair, if the committee would like to hear first from the former president, I would indulge in that. Ano, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here? Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi pa tayo nathi-threaten doon. And in fact, Mr. Chair, pinakinggan na po natin. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Yes, please. Yes, Mr. Chair, make it actually, very short.
Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos, ang sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan, lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person kasi po hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person pero parang siya po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair, at tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, mainam nga, Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So, I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. We continue. Huwag ka namang madali. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.